magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Tuwing nakakakita ako ng libing, kahit di ko naman kilala yung namatay, nalulungkot din ako. Bumabalik sa alaala ko yung mga mahal ko sa buhay na nauna na. Paminsan-minsan, sumasagi rin sa isip kong lahat naman tayo doon din papunta. Pero ang kwento ito, hindi tungkol sa mga patay. Kundi tungkol sa mga buhay na nakikipagsapalaran sa mundo ng mga yumao. Kapag hindi abala sa paglilibing ng mga yumao, matatagpuan si Mang Rick sa bahay niya sa loob ng Sargento Mariano Public Cemetery sa Pasay City. Kailan pa ho kayo nakatira dyan? 1977. Konti pa lang ho nakatira noon dito. Ako pa lang. Kayo pa lang. May mga puntod din ho pala dito. Oo, mayroon. Mga kumari ko yan, mga sukuan ko lahat yan. So ito ho yung si Kumare, tapos po... Ayan, yan. Noong October lang yan, nilibing ko. Apo. Ito. Napolis. Kilala niyo po? Oo po. Kilala ko lahat yan. Personal niyong kakilala? Kasi yan mga yan, ako nagbigay sa kanilang pwesto. Ganun yung mga po lugar ba? ka, nung araw kasi napakahirap na walang ano dito. Kaya may kakilala ka. Oo, Dito po ba yung kitchen niyo? Oo, ito. Hanggang doon. Sanay na kayo, no? Tinatrato niyo ba sila na parang kaibigan? Kinakausap ko yan. Kinakausap ko, gano'n pinupuna. Mare, relax tayo din ha. Ganyan na ito ako, pare mo. Ganyan ka lang, huwag ka magagalit sa amin. Alaga naman siya, hindi siya na ulanan, hindi na inita. Mabait naman kasama yung mga yan eh. Hindi ka gagalawin yan. Pero nagpaparamdam naman yan. Pag medyo kikita mo siya, may nadaan dito, gano'n, na walang tao. Oh, gano'n. nakakita na kayo? Oo, yung asawa ko nga, dumaan yan, kumakain kami, dumaan eh. Yung pong second wife niyo? Sige, ito. Dito rin ha. Dahil dito sa sementeryong ito matagal na nirahan ang ikalawang misis ni Mang Rick. Dito na rin siya inilibing. Ngayon, tahanan na rin ang lugar na ito para sa ikatlong asawa ni Mang Rick at ang kanilang dalawang anak. Kasama nila rito ang ilang anak ni Mang Rick sa una at pangalawang asawa. Dito na rin nagkapamilya ang ilan sa mga anak ni Mang Rick. Kapag isinama pa sa bilang ang kanyang mga apo, nasa 15 silang nakatira sa sementeryo. Ang bahay nga ng isa sa mga anak ni Mang Rick, nasa ibabaw rin ng puntod. Pwede mong tumuloy? Pwede, walang tao, hindi tayo. Yan, wow, ang ganda. Nasaan po yung puntod, yung nicho? Ay, tinatapakan mo. Wala nang ano rin yan. Dito nga, sa ilalim. Plat lang. Natakpan na ho ng linoleum. Ito. Ayan, yan ang mismo yung nicho. Ganyan yan. Ilan mong nicho nasa ilalim nito, bahay niyo? Dalawa. Mag-asawa. Dalawa mag-asawa. Yung tatanda sa isang apo. Apo. Tapos tinayuan na ng parang bahay. Oo, kasi ang may-ari mismo nito, yung junior, patay na lahat yung magulang niya. Ang gusto niya, halublakan ito paikot. Ganun paikot. Ang ginawa ko naman,
Tawag ganito lang kasi ito bungad to ng nitso to eh. Nicho rin yan. Oh, Yan nicho nasa yan. likuran. Ayan, Ayaw oh. nga, no? Oh, pa. Paano ho ito pag undas? Alis mga gamit. Sa mahigit 30 taong paninirahan ni Mang Rick sa sementeryo, na plano na niya ang hinaharap. Oo, basta't bili ko, wag nila kay Krimit. Binilin mo yan? Oo, binibili ko na, wag niyo kay Krimit. Mahirap-hirap nun. Anong gusto niyo? Yung tulad ng puntod ng asawa ko, may puntod, may makikita niyo ako dyan. Oo. Kung kay Krimit ka, makikita mo ron. Mamaya may katulong ka, yung abo mo natalisod, di nabasag, di kalat ka na. Kaya ayaw ko. Pero may pinili ka na na Oo, lugar. oo. May pinili ka Eh, na sarili ko yan eh. Bayad ako niyan, binigbabayaran ko yan. Walang balak umalis si Mang Rick at kanyang pamilya sa lugar na natutunan na nilang mahalin. Ang kanyang ikatlong asawa, masaya raw dito. Mas takot ako sa buhay kaysa sa patay eh. Kasi yung patay hindi ka na magagalawin eh. Magastos sa labas eh. Mangungupahan ka ng bahay, kuryente, ang tubig. Dito kasi sa sementeryo, libre lahat. 1930s pa ang Sargento Mariano Public Cemetery. Higit sa 30,000 ang nakalibing dito. Nasa 80 naman ang pamilyang nakatira sa loob ng sementeryo. May nakatira sa ibabaw ng nicho, loob ng mausoleo, o kaya'y sa taas ng puno. Hindi nakapagtataka kung bakit sila nawili rito. Sa isang parte ng sementeryo, bukas para sa lahat ang daluyan ng libreng tubig. Ang kuryente naman, hindi ko na tinanong kung bakit libre. Marami sa mga residente ni hindi nakaranas manirahan sa ibang lugar. Dumarami na rin ang mga tulad ni Crystalline, mas kilala sa tawag na Tala, na pinanganak sa ibabaw ng puntod. Kasama ang lola ni Tala, pinuntahan namin ang lugar ng kanyang kapanganakan. Ano po pangalan nila? Edith. Isa pang lola ang nasa lubong namin. Kayo po yung nagpanganak kay Tala? Pati ho siya, kayo yung nagpaanak. Saan po dito? Diyan sa pinanganak eh. Saan po? Dun sa merong pong gate? Oo, yung may gig. Sa loob. Nung pinanganak si Crystalline, pinakiusap lang yan na buksan para may gaan yung ina niya. Dahil kasi noon, natutulog lang yung ina niya sa mga nicho lang. Ayun ang nanay niya. Ay, ayun. Gano'ng karami na ho na paanak nyo sa sementeryo? Hindi ko na maibilang eh. Hindi mo na mabilang? Marami masyado? Marami na. Mga estimate mo? Doon pa sa inyo. May 100 na? Malapit na. Bakit po sa ibabaw kayo ng nicho Wala nagpaanak? Wala silang bahay. Ngayon, 6 na taon na si Tala. Ang batang ipinanganak sa sementeryo, walang takot sa mga nakalibing dito. Maaring mas matapang pa nga siya sa marami sa atin dahil ang musmus na ito, isa ng caretaker o tagapag-alaga ng mga puntod.